Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong si Bato de la Rosa. Kasi parang tila baga siya po ang kaisa-isang senador na grabe kong magparinig, hindi naman po maka-real talk. 'Di ba naalala nyo noon nung kay Alice Go, ano yung sabi niya? May mga taga Malacanang na nasa likod mo, 'di ba? Aminin mo na. Gumaganon pa itong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon naman, meron pong parinig, merong pasaring, sa madaling sabi, meron pong laman itong ibig sabihin ni Senator Bato de la Rosa. So ngayon, ano ba yung hanash ni Bato? Okay, basahin natin balita from Inquirer.net. Sabi dito, Senator Bato de la Rosa says he was expecting the worst when it comes to impeachment cases filed against Vice President Sara Duterte. So, uulitin ko mga minamahal, kagaya ng sinabi niya, nag-expect na daw po sila ng worst, malalang senaryo kapag si Sara Duterte daw po ay may impeach. Kasi alam naman talaga nila, natutunugan nila na matutuloy ang impeachment. Kaya, ine-expect na nila mga minamahal yung salitang worst. Worst pa sa worst. Kasi nga, mai-impeach itong si Sara Duterte. Alam naman natin mga minamahal na ayaw nilang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte kasi kapag na-impeach po ito, hindi po ito makakatakbo sa pagiging presidente sa 2028 national election. So sa madaling sabi pa nga ni Panelo, pinipilayan daw po ng administrasyon itong si VP Sara. Or in fact, ng mga minamahal, nagsalita si PBBM, ano yung sabi niya? 'Di ba? Hindi naman po importante si Sara, mas kailangan magtrabaho ng Kongreso. So, kung po pwede, wag na lang ituloy yung impeachment, 'di ba? Ano pa ba yung gusto nyong marinig? Tapos ngayon gumawa sila ng mga haka-haka na sinabi lang daw po yun ni PBBM, opinion lang daw niya naman daw po yun, pero hindi niya naman po talaga ginagawa ng paraan para matigil yung impeachment dito kay Sara Duterte. Eh bakit? May mga karapatan naman yung mamamayang Pilipino, especially yung Congress, yung mga grupo, 'di ba? Na mag-file yung mga civilian na mag-file ng impeachment against dito kay Sara Duterte. Hindi naman po kasi yan basta-basta na ipa-file mga minamahal kung wala pong nakikitang grounds. Alam niyo yan, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Kung ayaw nyo sa isang politician, tapos gusto nyo siyang i-impeach, kailangan makitaan nyo muna ng grounds. So ano-ano ba yung grounds for impeachment? Betrayal of public trust, corruption, culpable of violation, treason, bribery, at napakadami pa. So, sa mga nabanggit ko mga minamahal, mayroon po doong pasok na ginawa itong si Vice President Sara Duterte na nakita po ng mamamayang Pilipino. So that, nag-file sila ng impeachment kasi meron silang nakikitang grounds. Hindi naman po pwede mag-file ka lang ng impeachment dahil trip mo lang. Hindi po pwede yun. Kailangan meron ka munang grounds. Yung liberal may nakitang grounds, yung Magdalo, ni Sentry, ni former Senator Antonio Trillanes. By the way, yung mga taga-Caloocan dyan, boto nyo si Senator Antonio Trillanes ipapanalo nyo si Senator Antonio Trillanes. So by the way, yung Magdalo, meron pong hawak na grounds. To be exact, 21 article of impeachment pa nga yung hawak nila, 'di ba? Oh, so ngayon, ano yung hinahanas ninyo? Karapatan nila 'yun, 'di ba? So, natatakot talaga sila mga minamahal na ma-impeach itong si Sara Duterte. Kasi, alam nila na hindi talaga ito makakatakbo pagdating ng 2028 national election. So, unang nag-file liberal at Makabayan Black. Sinundutan po ng Magdalo at next week, ay yung Congress. Kaya pala yung dalawang impeachment hindi pa natatransmit, 'di ba? Doon sa House, doon kay Speaker kasi nga may inaantay pa pala si Velasco. Pinakiusapan siya ng mga kongresista na kung po pwede
ay antayin sila kasi meron pong magpa-file ng mga kongresista ng impeachment against dito kay Vice President Sara Duterte. And ito talaga yung pinaka-inaabangan ko. Kasi baka malay natin, gulatin tayo, majority pala. Ilan lang ba yung kailangang boto ng Congress para maiakyat agad sa Senado at hindi na to pag debatehan pa? 105 votes po, mga minamahal. At kapag nakyat na po yan doon, syempre, sa 16 senators, ewan ko kung gaano kadami senators ngayon. So, kailangan ng 16 votes ng senator. 24 yung senator, ang kailangan lang ata dyan, mga minamahal, is 16 if I'm not mistaken. So, 16 senators. Medyo mahirap yon na maibuo yung 16 senators na yun, lalo pat nandyan yung grupo ni Bato de la Rosa. Kaya nga ito yung sinasabi ko, diba, Bato, hindi ka dapat nagsasalita kasi ikaw yung magiging huwes, kayo yung magiging huwes, kayo yung magiging judge, kayo yung magiging impeachment court. So, hindi ka po pwede mo nang magsalita ng hinaing mo. Kasi malayo pa lang, pinapakita mo na yung biases mo, which is mali. Diba? Saka mo na pag-usapan na ayaw nyo ng impeachment kapag nandiyan na sa inyo. Hindi pa nga naitatransmit, hindi pa nga naisusulong dito sa House of Representatives. Ang dami mo ng kuda. Diba, bakit ba hindi ka na lang tumahimik? Basta nakakainis lang talaga, mga minamahal, sa punto na nagbubulag-bulagan sila. Nakakainis lang sa punto na meron naman talagang nakikitang mali. Pero mas pinili nila, mga minamahal, yung pangingibabaw po sa kanilang pagkakaibigan dahil meron pong mga naganap na mga transaksyon, utang na loob, yung mga ganyan. FYI ha, mamamayang Pilipino yung nagsusweldo sa inyo. Hindi si Sara Duterte. Yan yung pakatandaan ninyo. So, yung loyalty ninyo dapat sa mamamayang Pilipino. Alam ko itong si Bato de la Rosa galit na galit sa mga vloggers eh. Diba? Alam natin yan. Kumbaga parang tinitira din ni Bato de la Rosa yung mga vloggers kasi mga fake news peddler daw. Paano naging fake news? Kami nagbibigay lang kami ng komentaryo base sa mga sinabi mo. Diba? Ikaw mo yung worst. Ikaw yung ina-expect naming worst. Diba? Kasi ikaw yung pinaka naging worst na senador ng bansang Pilipinas. Biruin mo. Nagpapa-Senate hearing sa puro mga chismis. Example kay Morales. Nagpa-hearing patungkol kay Kibuloy na dapat yung mga pulis mag-initiate retreat na daw kasi wala naman daw doon si Kibuloy. Tapos after 3 days, 'di ba, nung nag-speech siya noon, nahuli. Sa pang 16 days itong si Kibuloy. So, ano pa ba yung aasahan natin dito kay Bato de la Rosa? So, expect mo na nasa pang 20s or 30s na yung pangalan mo. Ikaw yung bumabaon sa sarili mo eh. Kaya mga minamahal, malapit na yung eleksyon. Wag nyo tong ibubotong tong kalbo na to. Kasi wala talagang ginawang tama. Or else, baka natatakot. Itong si Bato de la Rosa, 'di ba, sa ginawa ni PBBM. Oo, kasi 'di ba, nagsalita lang si PBBM pero hindi naman pinapanindigan ng ating presidente yung kanyang binitawang salita. Kasi yan yung iniisip nila. Na sinabi mo na ayaw mong ma-impeach itong si Sara Duterte pero hindi ka naman gumagawa ng way para hindi matuloy yung impeachment. Kasalanan ba ng ating presidente na madaming nakita yung mga Pilipino, yung mga nasa kongreso, mga civilian, 'di ba? Kasi kahit naman sino, pwedeng mag-file, mga minamahal, ng impeachment. Sino yung mga pwedeng mag-file ng impeachment? Complaint from a citizen or member of the Congress. 1/3 vote from the House of Representatives. Diba? So, sa madaling sabi, natatakot sila, mga minamahal, kasi itong si Sara Duterte, pag napilayan, pilay din sila. Kasi nakasalala yung pangalan nila, yung brand nila, sa pangalan ng mga Duterte. Hindi sila nanalo dahil sa sariling sikap, sa pagtulong sa mamamayang Pilipino, sa paggawa ng batas, pagpapakita ng talino. Hindi naman sila nanalo dun eh. Nanalo sila dahil sa branding ng mga Duterte. So, sinasamba nila itong si Sara. Bakit ba kasi parang kayo? Allergy kayo sa salitang transparency and accountability. Alam nyo, sa gagawin ng mamamayang Pilipino, kung i-impeach itong si Sara Duterte, mabibigyan ng justice yung mga taxpayer na katulad natin. Oo, katulad ko. Mabibigyan ng justice.
Diba? Diyos mio, kaban ng bayan is para sa bayan na pupunta sa mamamayang Pilipino. O, public hospitals, roads, bridges, schools. Diba? Dapat ang nagbe-benefits taong bayan. Hindi yung bulsa ng mga kurakot na buaya, diba? Dito sa bansang Pilipinas. Gets ninyo? Alright. So, yun po, mga minamahal. Wala talagang integridad itong si si Bato de la Rosa. Actually, pag ma-impeach itong si Sara Duterte, one of the reason din yun mga minamahal na magpupugay ang Pilipino kasi maibabalik ang integrity ng gobyerno, 'di ba? Pag nabawasan yung mga buaya diyan sa loob ng ahensya ng administrasyon, 'di ba? All right. So, yun po mga minamahal. By the way, tuloy po yung rally ngayon. Hindi ako naka-flight. Hindi ako nakabook ng flight. Dapat nandyan sana ako, attend sana ako sa rally. Wala hindi ako nakabook ng flight. Pero meron tayong mga vloggers na ipinadala dyan, na inutusan, hinikayat, na mga sumusuporta sa good governance na sumama sa rally ngayon. Diba? Alright, so abang na lang po tayo. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.